probinsyang dating pinangingilagan at kinatatakutan, ngayon handa na raw tumanggap ng mga turista. Ito ang Basilan. Sa mga gustong magdagat ngayong tag-araw, pero ang hanap beach na kakaunti ang tao, ang islang ito sa katimugang bahagi ng Mindanao ang para sa'yo. Presko ang hangin, pino at puting-puti ang buhangin. At sa linaw ng tubig, pwede kang manalamin. Ito ang Malamawi Island. Tumlakang ni Malamawi! Payapa ang buhay sa isla. Malayong malayo sa nakasanayan na natin na imahe ng probinsya. Ang Malamawi Island kasi nakaharap sa malawak na karagatang daanan ng mga barko mula Sulu at Tawi-Tawi na naging pugad at tawiran din noon ng bandidong Abu Sayyaf at ng mga rebelding MNLF. Ang probinsya ng Basilan. Alas 6:30 na ng umaga, halos 2 oras na mahigit na nagbabakbakan ng militar at ang mga miyembro ng MNLF. Pero ngayong payapa na raw ang kanilang isla, nagsisimula na nilang ibida ang kanilang turismo. Mula sa kabisera, ang Isabela City, 15 minuto ang biyahe ng bangka para marating ang Malamawi Island. Merong 60 meters na boardwalk, gaya rin ng sikat na tulay ng Siargao. Ang magkakaibigang Alexandra, Dods at Dayan mula Maynila, dito napiling makipagkita sa kaibigan nilang si Jacques mula Cebu para kulayan na raw ang matagal na nilang plinanong travel goal. Makikita yung ingron mo sa paa. Sa sobrang linaw at ang ganda ng buhangin. Honestly, na-exceed yung expectation. Talaga nagulat ako, sabi ko, grabe, napakaganda pala dito. Meron po kaming Coast Guard na naka-duty po dito. Matapos magtampisaw, 1 to sawa silang nagpakabusog sa malalaking alimango, mga lato o seaweed at pusit. The food, everything, relax. Mabuhay! Pasobrang Barangay Marang-Marang! Sa kalapit na barangay, marami ring naha-harvest na kung tawagin tehe-tehe o sea urchin. Tumulat sa pool, ito na yung hanap buhay namin dito sa Marang-Marang. Mas maganda kung gabi, by buwan, lalabas talaga sila. Kailangan linisin muna yung tinik. Ang mga nahuling tehe-tehe, ipinapalaman nila ng bigas sa loob. Na kung tawagin, oko-oko. Ang sarap, sakto ang lasa. Naging laman dati ng balita ang Basilan nung madalas ditong mamataan ang mga rebelding MNLF at mga teroristang Abu Sayyaf na sangkot noon sa serye ng mga high-profile kidnapping mula taong 2000 hanggang taong 2001. Galing Holo, napunta sila dito, nagre-recruit. Pero dahil sa kampanya ng gobyerno kontra terorismo, unti-unti na rin daw napulbos ang grupo. Wala na tayong dapat kinakatakutan. Ngayon, pagmamalaki nila, ang Basilan, tourist-friendly na raw. Ang tattoo artist mula Amerika na si Teha, aminadong nung una, nagdadalawang isip ng pumunta rito. It's really nice, very secluded, a great view. Now that I've experienced it, I would definitely come back. 45 minutes mula sa port ng Isabela City, mararating ang Lampinigan Island. Pasongkan! Lampinigan Beach! Ang ibig sabihin ng lampinig, bubuyog. Noon daw kasi, maraming bubuyog dito. Nakauna pa, ngayon wala na.
Tahanan naman ito ngayon ng mahigit 1,000 mga residente na karamihan mga bakwit o yung mga lumikas sa gera. Karena kami bakit pa ito, ilang pinigan, tinaw kami. Sanya mambono. Ito kami kasi ela kung maginang tuwag trabaho tuo. Sa pag-usbong daw ng turismo sa probinsya, nagkaroon sila ng regular na pagkakakitaan. Si Iray, gumagawa ng tepo o tradisyonal na banig. Si Sara naman, assistant cook sa mga nagluluto ng putahe para sa mga turista. Hindi lang karagatan ng Basilan ang mayaman, pati na sa mga kabundukan ng Basilan. Minahan din ang probinsya ng kung tawagin white gold. Kinukuha hindi sa kuweba o ilalim ng lupa, kundi sa mahigit 50,000 hectares na taniman ng rubber tree. Ang balat ng puno, kinakayod nila. Hanggang lumabas ang puti nitong dagta. As a nature, makita talaga natin kung gaano kaganda ang mga puno ng mga rubber. Nakalinya-linya talaga siya. Samantala, kamakailan lang, naglabas ang gobyerno ng Canada ng isang travel advisory, babala sa kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe sa ilang probinsya ng Mindanao, kasama na ang Basilan. Canada still discourages travel to the following due to serious threat of terrorism, kidnapping, high levels of crime, and violent clashes between the security forces and rebel groups such as Basilan. We are now gearing towards peace and development. Just to correct the information right now, wala na po tayong experiences on the kidnap for ransom since the start of the pandemic. Mayroon kami pong tourist police na naka-assign sa mga turista. Hinihikayat po natin ang Canadian Embassy to reconsider and reaffirm the different places that they included in that list. And I think it's high time na bigyan ng pagkakataon para maipakilala muli. Actually, last year, we were able to record more than 400,000 visitors, which included tourists. Ang Basilan. Parang pangako na sa pag-usbong ng kapayapaan sa kanilang probinsya, tuluyan na ngang mawawala ang terorismo para lalo pang makilala ang kagandahan nito at potensyal sa turismo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.